Local Land updated sa Shooks Happening. Hello everyone, welcome to my channel, Varinya Club Official. Good morning sa inyo lahat mga nanay. Maaga po akong nagluto ng repolyo mga nanay. Nilagyan ko ng atay kasi sasamba ako mamaya. So ito iba-vlog ko sa iyo mga nanay. Nag-isa ko na yung aking Sinuyog ni Gloria ang retail market sa Maynila para mahanap ang pinakamurang bigas. Ito na po mga nanay ang aking ano. Yan. Sa ilang pwesto kasi roon, 2 piso ang itinaas ng kada kilo ng bigas, wala rin tumaas ang presyo ng langis ngayong linggo. Tumatas po yung trade, yung tracking. Dati, yung isang maliit na yung 25 kilograms na bigas, ang tracking ng 20 pesos. Ngayon, 40 pesos na. So, dumoble na siya. Hindi naman kami pwede magpalugi dahil maliliit din naman kami negosyante. Oo. So, kailangan kami kumita rin kami. So, pagtaas ng gasolina, bakit pinamigas namin? Sa pwesto ni Ruby, 52 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas. Ang iba, lagpas pa ng 60 pesos kada kilo. Ang kawawa rito, tao, lalo na yung walang pambili. Kasi yung dating bumibili ng 2 kilo, ngayon kalahating kilo na lang. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture noong Lunes o isang araw bago ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, nasa 33 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng regular milled rice. Pero ngayon, nasa 35 pesos kada kilo na ang pinakamababang presyo. Sa trabaho market sa Maynila pa rin, hanggat maaari, hindi nang tinataas ni Francisco ang presyo, maliban kung tumaas ang pinagkukunan nila ng supply. Yung tumaas po ang kuha namin, tinaas na rin namin. Pero pagka po yung pong dati pa namin kuha, pinaubos muna namin. Sa tamang presyo. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 2 piso rin kada kilo ang taas presyo. Gawa ng tumaas na agad ang gasolina eh. 2 piso. Ano yan? 55, 56, 55, 54 dati. Ayon sa Department of Agriculture, talagang magmamahal ang bigas dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero nagbabala sila sa mga mananamantala. Meron naman tayong mga naka-establish na batas ngayon, lalo na ang tayong Agricultural Economic Sabotage Law. At kung mayroong nakikita na profiteering, hoarding, especially doon sa dalawang aspeto na yun, definitely hahabulin sila ng DA at ng buong gobyerno na huwag silang mananamantala, lalo na ngayon panahon ng COVID. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East, naitala ang panibagong all-time low na halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw mula sa 59.385 kahapon. Sumagsag ito sa 59.735 pesos kada dolyar ang palitan. Nalampasan nito ang naitalang record low nito lang March 9 na 59.5 kada dolyar. Para kay Vice President Sara Duterte, ang hiling Bayan Party List Representative Chel Jokno na ipasampina ang kanyang financial record ay patunay na walang sapat na ebidensya para sa isang impeachment case. Pati ang kahilingang paglipat sa kustudiya ng Kamara nang nagpakilalang bankman na si Ramil Madriaga, ikinabahala ng bise. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Inamnahan ni Vice President Sara Duterte ang paghiling sa House Justice Committee na ipasabtina ang kanyang financial records at iba pa kaugnay ng pagdinig sa impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ng bise, patunay raw ito na walang sapat na ebidensya para isulong ang impeachment case laban sa kanya. Giit ni Duterte, hindi pwedeng magsagawa ang komite ng investigasyon para lang maghanap ng ebidensyang susuporta sa mga alegasyon. Bagay na maituturing daw na isa na namang fishing expedition. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang humiling ng pagpapasabina ng financial records ng ICC para malaman kung may sapat na basehan ang impeachment complaints. Kabilang ang mga statement of assets, liabilities, and net worth o SALE ng bise at records na mga kahinahinala raw na transaksyon sa bangko. Pati na rin ang resulta ng investigasyon ng NBI sa pagbabanta laban kay Pangulong Marcos, First Lady, as a dating House Speaker. Bilang tugon sa bise,
Ipinaliwanag ni Jokno na malinaw sa kanyang motion na layo nitong mapangalagaan ang mga ebidensya at testigo sa impeachment proceedings para magawa ng Committee on Justice ang trabaho nitong pag-aralan ang mga ebidensya. Sa kanyang pahayag, ipinunto rin ni Duterte na sa pagsabi ng komite na sufficient in substance ang reklamo, ipinagpapalagay na may sapat na ebidensya para sa mga alegasyon. Kaya sabi niya, ang impeachment daw ay isang political attack para protektahan ang ilang individual para isulong ang personal at foreign interests. Sa Gabi Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro kay Duterte, magkaiba raw ang ginagabit na standard sa determination ng sufficiency in substance at sa pagdetermina ng komite kung may sapat na basehan ang reklamo. I beg to disagree with that. There is sufficiency in substance if there is recital of facts that constitute an offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. And step 2, what we determine on the basis of the pleadings and the evidence available is sufficient ground. So, we cannot say na the committee was erroneous because they are asking for issuance of subpoena now. Kasama rin sa hiling ni Jokno ang paglipat sa kustodiya ng Kamara kay Ramil Madriaga na nagpakilala noong bagman umano ni Vice President Duterte. Ito raw ay para masiguro ang kanyang kaligtasan at pagdalo para tumestigo sa impeachment proceedings. Sabi ng bise, nakababahala raw ang kahilingang ito na ayon sa kanya ay pagbibigay ng special treatment kay Madriaga. Pero sabi ni Luistro, ang korte ang may jurisdiksyon kay Madriaga dahil nakabilanggo ito ngayon para sa kasong kidnapping. Kailangang hingin ang permiso sa korte para makuha nila ang kustodiya nito. Hindi kami pwedeng Luto ng mga nanay ang king. We need to Recording. seek the conformity of the court by way of an Kulay order po ako ng issued buhok. by the third court, no? Because the jurisdiction is with the court. Kaya nag-hear na si Vice President Sara Duterte para magsumite ng kanyang sagot sa impeachment complaint. Ang House Committee on Justice naman nakatakdang magpulong sa Miyerkules para pag-usapan ang mga paghahanda para sa posibleng pagsisimula ng hearing proper sa April 8. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatuto, 24 oras. Grateful to the PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Third Big Places, Ashley Sarmiento at Joaquin Arce sa dami ng mga sumusuporta sa kanila mula nang lumabas sa bahay nila. Si Ashley, marami rin daw baon ng mga natutunan kabilang ang pagmamahal sa kanyang craft bilang artista. Makichika, kinalpag ka lang. Mas focus sa kanilang craft ngayon sina PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Third Big Placers, Ashley Sarmiento at Joaquin Arce. Marami raw silang natutunan habang nasa PBB journey na baon nila sa outside world. Super po, kaya yun po talaga yung pinaka-goal ko po joining PBB. I really want for people to know me. And natutuwa po ako na minahal po nila ako kung sino po ako. At ngayon po, sana mahalin din po nila yung work ko naman po, yung acting ko naman sa pagdating sa acting. Kasi po, super passion ko po siya. Natutunan ko po talagang mahalin yung pag-artista. Dahil sa PBB, dumoble ang followers nila. Bagay na kanila raw ipinagpapasalamat. With the attention, I guess I came in PBB knowing that, it would be a spotlight. It would be a platform for me to step on. I just continue being myself. Because I guess, yung mga tao, nakilala nila ako for being who I am. I do deal with it by showing my gratefulness to them. Like, grabe talaga yung support. Iniiwasan daw nila Ashley at Joaquin ang manood ng mga clips ng stay nila sa bahay ni Kuya. Cringe level daw para sa kanila ang maraming eksena nila noon. Ang dal ko sa girls' bedroom. Kausap ko sila. Tapos sabi ko, hindi ko pa na-expect na ganyan pala itsura ko kapag gano'n yung ginagawa ko. Tapos medyo naiiyak po ako kasi syempre napanood po yun ng family and everybody else. Pero wala po, nakakatuwa lang. Pero as much as possible po, hindi po ako nanonood ng clips kasi nakikringe din po ako. Babalik sila sa time na nasa PBB house sila. May babaguhin kaya sila. Honestly, I mean, I'm sure if you watch the journey, like, madami akong pagkakamali.
course, like if given the choice, I wouldn't have done those mistakes. But if you ask me right now if I would go back and change them, I wouldn't, because maganda yung bunga. Like, Yun maganda guys, yung so nakuha ko. hanggang dito na lang Actually, I aking learned from pag-challenge sa everything. inyong mga nanay Had those not happened, sa aking you know, video, I wouldn't no? have been able to. Sana supportan nyo aking channel, Karinya Club Official. I-like, i-share nyo mga nanay at pindutin nyo ang aking button. At subscribe lang po mga nanay, no? Sana patuloy nyo akong tanggilikin. God bless all sa mga nanay. Good morning sa inyong lahat ng mga tatay, nanay. Bye. Pinaaksyonan yan sa team ng inyong kapuso.